Ikaw ba yung tipong laging busy, laging pagod, pero sa dulo ng araw, kapag nakahiga ka na sa kama at nakatingin sa kisame, pakiramdam mo wala ka namang totoong narating. Naku, napakaraming nakaka-relate diyan. 'Di ba? Yung tipong punong-puno ang kalendaryo mo, tapos halos wala ka ng oras kumain ng maayos. Pero kung tatanungin mo ang sarili mo kung may malalim bang impact ang lahat ng pagpapagod mo, bigla kang mapapaisip. Oo, kasi nakaka-drain yung ganun. At alam mo, ang pakiramdam na yan ay hindi lang personal na krisis nating mga individual. Isa yan sa pinakamalaking problema na tahimik na sumisira sa mga malalaking organisasyon ngayon. Lalo na pagdating sa mga simbahan at ministries. Totoo yan. Kadalasan kasi, nakondisyon tayo na isipin na kapag ang daming nangyayari, kapag maingay ang opisina o kapag maraming tao sa event, ibig sabihin matagumpay tayo. Parang automatic na, may progress. Mismo. Pero madalas, kung titingnan mo ng malapitan, ang daming effort at pera ang ibinubuhos, pero sabog ang direksyon ng organisasyon. Nagiging busy lang ang mga tao para masabing may ginagawa. Para may i-report kumbaga. Ayon, eksakto. Nakakalimutan na kung bakit ba talaga sinimulan ang gawain in the first place. Unti-unti nawawala yung why dahil natabunan na ng puro what. At yan mismo ang core na hihimay natin sa deep dive na ito. Susuriin natin ang mga ideya mula sa isang napapanahon at nakapukaw-isip na aklat na lumagas ngayong 2026. Oo, napakaganda niyan. Ang title nito ay Missions Ministry Mapping, Aligning Identity, Strategy, and Sustainability in God's Kingdom. Isinulat ito ni Chris R. Velasquez. At para sa konteksto ng mga nakikinig, si Velasquez ay may higit 25 taong solidong karanasan bilang isang missionary pastor at strategist dito sa Pilipinas. So hindi lang siya theoretician, nasa field talaga siya. Oo, alam niya yung ground reality. Kaya ang layunin natin ngayon ay basagin ang ilusyon na ang pagiging busy ay katumbas ng pagiging efektibo. Napakahalagang distinction yan. Aalamin natin kung paano nga ba talaga mag-align ng identity para magkaroon ng estratehiya na hindi lang maganda sa papel, kundi sustainable at may totoong impact. Okay, himayin natin ito. Magsimula tayo sa unang malaking pasabog ng libro. May binabanggit siya rito tungkol sa bitag ng pagkalito sa pagitan ng pagiging visible at pagiging vital. Oh, sa modernong panahon natin ngayon, lalo na sa age ng social media, kung saan lahat ay kailangang i-post at i-document, napakadaling mapagkamalan ang visibility o yung pagiging kapansin-pansin bilang vitality o tunay na sigla ng isang organisasyon. Lalo na sa mga non-profits o simbahan, di ba? Makikita mo, ang dami nilang events buwan-buwan. Sunod-sunod ang fundraising, kaliwat kanan ang pagbuo ng mga bagong committees, todo ang pagod ng mga volunteers nila. Pero ang core thesis ni Velasquez dito ay medyo nakakagulat. Sabi niya, activity is not the same as mission. Wait, ulitin mo nga yan. Activity is not the same as mission. Grabe yon. 'Di ba? Ang isang grupo ay pwedeng maging sobrang abala sa paningin ng publiko, pero sa paningin ng mismong misyon nila, sila ay unfruitful o walang totoong bunga. Kasi, masyado nating nakasanayan na sukatin ng success based sa dami ng output. Tama, nakakalimutan natin na pagdating sa mga pananaw na espiritual at layuning pang ministry, ang tunay na batayan ay obedience o pagsunod. Parang ano yan parang nasa isang treadmill ka lang. Oo, magandang analogy yan. Kapag tumatakbo ka sa treadmill, pawis na pawis ka, di ba? Hingal na hingal ka, todo ang effort mo, at umabot sa maximum yung heart rate mo. At kung may dadaan at titignan ka, iisipin nila na grabe ang sipag niyan, dami niyang sinusunog na calories. Mismo. Pero ang catch is, the moment na patayin mo yung makina at bumaba ka, nasa iisang pwesto ka pa rin. Wala kang nilakbay. Wala kang narating na bagong destinasyon. Ganyan ba ang itsura ng sinasabi niyang motion without mission? Eksakto. Nagkakaroon ng malaking motion pero walang progress patungo sa totoong direksyon. At malalim ang theological na hugot ni Velasquez rito.
Ano yung basehan niya doon? Binabalikan niya ang core na mensahe ng Biblia kung saan madalas pinapaalala na mas pinapahalagahan ng Diyos ang pagsunod kaysa sa sakripisyo. Ipinunto niya ang mga babala mula sa mga lumang teksto tulad ng 1 Samuel 15 verse 22 at Hosea 6 verse 6. So, hindi talaga enough yung effort lang. Organisa ng daang-daang events at gumastos ng milyon, pero kung hindi naman yan ang mismong ipinapagawa sa'yo, tumatakbo ka lang talaga sa treadmill. Teka, covenant fidelity, medyo malalim yung term na yan. Para sa mga nakikinig natin na hindi pamilyar sa theological jargon, explain it to me like I'm 5. Ibig mo bang sabihin mas gusto ng Diyos na tapat tayo sa kasunduan natin sa Kanya kesa sa mag-produce tayo ng napakaraming good works na wala namang kinalaman sa plano niya? Nakuha mo. Ganyan na ganyan. Isipin mo na lang na nag-hire ka ng isang empleyado para mag-design ng website mo. Okay, sige. Tapos pagbalik niya, pagkatapos ng isang linggo, sinabi niya, Boss, hindi ko nagawa yung website mo, pero nilinis ko yung buong opisina mo, nagpintura ako ng pader, at inayos ko yung mga kotse sa parking lot. Wow, ang sipag niya. Pero hindi ko naman siya kinuha para maglinis eh. Yun nga eh. Oo, marami siyang ginawa. Oo, nakakapagod yung ginawa niya. Pero hindi yun ang pinagkasundoan ninyo. Hindi yun ang papal niya. Nawala yung fidelity o katapatan doon sa mismong pinag-usapan. Gets ko na. So, ganun din sa ministry o sa personal na misyon natin. Sabi nga sa aklat, kapag ang effort ay naunahan ng discernment o yung pangunawa kung ano talaga ang kailangan gawin, nagiging marupok at hindi sustainable ang anumang organisasyon. Kung iko-connecta natin yan sa mga nakikinig na yon na nasa corporate world, isipin nyo ito, ilang beses ba tayong nagpuyat ng sa paggawa ng mga tasks at side projects na nagpamukhang busy sa atin, pero in the end, wala namang ambag doon sa totoong KPI o core job description natin. Sobrang nakaka-drain yun, di ba? Sobra. So, kung tatanggapin natin na ang pagtakbo ng mabilis sa treadmill ay hindi solusyon, paano natin malalaman kung saang direksyon tayo dapat humarap bago tayo mag-umpisang tumakbo? Dito papasok ang isa sa pinaka-foundational na framework ng libro. Argumento ni Villasis, bago ka mag-isip ng strategy, kailangan mo munang linawin ang identity. Identity muna bago strategy? Tama. At ang nakakabilib dito ay ang pagpapaliwanag niya sa konseptong Missio Dei o the Mission of God. Missio Dei, familiar yan sa theology. Oo. Kadalasan kasi, lalo na sa mga religious organizations, akala natin ang misyon ay isang magandang ideya lang na inimbento ng simbahan o pinagbotohan sa isang board meeting. Na parang corporate strategy na binuo natin. Mismo. Pero ang totoo, ipinapaliwanag ng libro na bago pa magkaroon ng misyon ang simbahan, may misyon na ang Diyos. Mula pa sa umpisa nang tawagin niya si Abraham hanggang sa katapusan, sa Revelation. Ang punto ay hindi ang simbahan o ang organisasyon ang may-ari ng misyon. So, para kang pumasok sa isang malaking kumpanya bilang empleyado. Hindi ikaw ang CEO, hindi ikaw ang nag-imbento ng business plan. Ayun, eksakto. May tumatakba ng operations bago ka pa dumating at ang tanging tanong mo lang pagpasok mo sa opisina ay, okay, saan ako tutulong sa trabahong ginagawa nyo na? Nakikiisa ka lang, you're just participating. Tama yung analogy na yan. Nagsi-shift ang mindset mo mula sa pagiging initiator, papunta sa pagiging participant. At doon nahuhulma ang identity mo bago ka gumawa ng strategy. Pero wait, teka lang. I have to push back on that a little bit. Sige, paano? Bilang isang taong gustong makita agad yung resulta at sigurado akong maraming nakikinig ngayon na action-oriented at pragmatic din, hindi ba minsan mas okay na may ginagawa ka na physically kaysa sa nakaupo ka lang at nag-overthink ng identity mo? May point ka dyan. Lalo na pag may urgent na nangyayari. 'Di ba? I mean, kung nasusunog na yung bahay ng kapitbahay mo, hindi ka nauupo sa kanto para pagnilayan ang identity mo bilang isang bombero. 'Di ba? Kukuha ka na agad ng balde ng tubig. Oo naman. Sa dami ng problema ng mundo, hindi ba pwedeng action muna saka na natin i-figure out yung theology at identity na yan habang nasa daan na tayo?
Valid na reaksyon yan. Lalo na kapag nakikita natin ang matinding pangangailangan sa paligid natin. Gusto nating makatulong agad. Pero ito ang panganib na sinasagot ng aklat. Kapag nakalimutan ng isang organisasyon, lalo na ng simbahan, kung sino talaga sila, na sila ay body of Christ o mga taong may tiyak na pinanggagalingan at nag-focus lang agad sa endless actions, nawawalan sila ng anchor. So nagiging parang ano na lang sila? Nagiging parang ordinaryong NGO, social club o corporate entity na lang sila na nagpapalipat-lipat kung saan hihipan ng hangin, nakadepende na lang sila sa kung ano ang trending sa social media, kung ano ang uso o kung saang advocacy may malaking funding at grants. Oo nga no, so nagiging reactive na lang imbes na proactive. Mismo, at binanggit ni Villasis ang isang matinding phrase dito. Sabi niya, a thin theology produces a thin mission. A thin theology produces a thin mission. Ang bigat nun. Kung mababaw ang pagkakaintindi mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, mababaw din ang magiging foundation ng solusyon mo. Pwede kang makatulong panandalian, pwede mong patayin yung apoy saglit, pero hindi mo na-address yung root cause kung bakit laging nasusunog yung bahay. Hindi ito magdudulot ng totoong transformasyon. Tama. At sa huli, babalik ka lang ulit sa pagiging busy na walang direksyon. Naubos ka na, wala pang nagbago ng pangmatagalan. Dito talaga nagiging mas interesante ang lahat. Kasi kung established na yung identity natin at alam na natin na nakikiisa lang tayo sa mas malaking plano, ang susunod na problema ay kung paano ito i-apply sa totoong buhay. Ibig sabihin ba nito, hindi pala natin pwedeng kopyahin na lang yung success formula ng ibang grupo? Oo, hindi pwede ang copy-paste lang sa ganito. Parang sa medisina, no, kahit gaano pa kaganda o kamahal ang isang gamot para sa sakit sa puso, hindi mo pwedeng basta-basta ireseta ang parehong gamot na yon sa isang pasyenteng may sakit sa tiyan nang hindi mo inaalam ang mga sintomas niya. Papasok ba rito yung usapan tungkol sa konteksto? Diyan napapasok ang tinatawag sa libro na contextual intelligence. Ipinapaliwanag ni Villasis na bagamat ang ebanghelyo o ang core message ay universal o hindi nagbabago ang katotohanan nito, ang ministeryo o ang paraan ng paglilingkod ay palaging lokal at nag-iiba-iba. Kailangan mong magbasa ng konteksto, kumbaga. Oo, ibinigay niyang magandang halimbawa mula sa historical accounts ng Biblia ay ang ginawa ni Apostol Pablo sa Acts chapter 17. Yung nangyari sa Athens? Mismo, nang nasa Athens si Pablo na isang siyudad ng mga pilosopo at thinkers, hindi siya nangaral na parang nasa Jerusalem siya kung saan pamilyar ang mga tao sa mga batas ng mga Judiyo. Sa halip na ipilit ang nakasanayan, nag-obserba muna siya. Binasa niya yung room. Naglakad-lakad siya. Tinignan niya kung ano ang pinapahalagahan ng mga taga-Athens. Gumamit pa nga siya ng mga linya mula sa sarili nilang mga lokal na tula at philosophers para lang makapag-build ng tulay patungo sa mensahe niya. Pero teka, kapag ina-adapt mo ba ang mensahe para bumagay sa kultura ng isang komunidad gaya ng ginawa sa Athens, hindi ba delikado yun? Paanong delikado? Dito madalas magkaproblema ang mga leader eh. Baka nagiging people pleaser ka na at nawa-water down o nababawasan mo yung bigat ng mismong mensahe mo just to fit in. Nasaan ang linya sa pagitan ng pag-a-adjust sa kultura at pagkokompromiso sa katotohanan? Isang napakahalagang distinction yan. Ang sinasabi ng contextual intelligence ay hindi pagbabago ng mensahe, kundi pag-aangkop ng pamamaraan para maintindihan ng mensahe. Okay. Translation kumbaga hindi revision. Tama. Ang compromise ay kapag tinanggal mo ang mga bahagi ng mensahe na hindi gusto ng mga tao para lang maging sikat ka. Ang contextualization naman ay kapag gumamit ka ng wika, imahe o approach na pamilyar sa kanila para ma-decode nila ang totoo mong sinasabi. Kailangan mong itanong talaga, sino ba talaga ang mga tao rito? Ano ba ang mga sugat o yung wounds ng partikular na komunidad na ito? Ano ang mga cultural assumptions nila? Kung iisipin, para ka palang negosyante na maglo-launch ng bagong produkto, di ba?
Hindi ka gagawa ng winter jacket at ibibenta mo sa Pilipinas ng hindi nagre-research. Nako, sasablay talaga yan. Kung hindi mo alamin ang sugat o pangangangailangan ng komunidad mo, we end up answering questions that nobody is asking. Sayang ang resources. Kaya yung mission mapping na sinasabi ng libro, hindi pala ito tungkol sa pagkuha ng cookie cutter o copy-paste na solusyon mula sa mga sikat na mega churches sa abroad at pag-i-import dito. Tungkol ito sa malalim na empathy. At dahil nakikita mo na ang mga sugat at totoong pangangailangan ng isang komunidad, doon papasok ang pinakamahirap na test ng isang leader. Kapag nakita mo ang dami ng problema nila, natural lang na gusto mong sagutin lahat. Oo nga, gusto mong tumulong talaga eh. Gusto mong pakainin ng lahat ng nagugutom, pag-aralin ng lahat ng bata, magtayo ng ospital, mag-ayos ng pamilya. Pero ang pagpilit na gawin ang lahat ng ito ay mabilis na hahantong sa kapahamakan. At yan mismo ang perfect na transition natin sa isa sa mga paborito kong insights mula sa sources natin. Kasi kahit kabisado mo na ang konteksto ng komunidad mo at mahal na mahal mo sila, imposibleng ikaw ang mag-solve ng lahat ng problema nila. Paano mo pipigilan ang sarili mo na wag mag-ala superhero? Nakakatempt maging superhero paminsan-minsan eh. Sabi ni Velasquez dito, ang isa sa pinaka-espiritual na bagay na pwedeng gawin ng isang simbahan, organisasyon, o kahit ikaw mismo bilang isang individual, ay ang matutong magsabi ng hindi. Na ang pag-set ng matibay na boundaries ang pinakasusi para sa sustainability. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, madalas kasi pakiramdam natin kapag humindi tayo sa pagtutulong, tayo ay nagiging madamot, o walang pakialam o kulang sa pananampalataya. Lalo na sa mga religious circles, may guilt trip yan. Ay, oo, malakas yung guilt trip dyan. Pero ipinapaliwanag ng libro na ang paglalagay ng limitasyon ay hindi pagiging makasarili. Bahagi ito ng pagiging isang mabuting katiwala o steward. Wala sa atin ang nagmamay-ari ng oras, pera at enerhiya na meron tayo. Ipinagkatiwala lang ito sa atin para gamitin sa tiyak na layunin. Bali, we're just managing it. Oo. Kung hindi ka marunong humindi sa mga bagay na magaganda naman pero hindi mo naman talaga kaya, tawag, mauubos ka. Sasabihin mong oo sa lahat. Hanggang sa ma-dilute o mawalan ng bisa ang core mission mo. Totoong-totoo yan. Naalala ko tuloy dati, ilang taon nang nakakalipas, may sinalihan akong isang community project. Dahil pakiramdam ko kaya ko naman at marami akong free time, nag-volunteer ako sa marketing, tapos sumalo na rin ako sa logistics, tapos pati sa paghanap ng sponsors, inako ko na rin. Wow, ginawa mo ng lahat? Akala ko hero ako eh. Ano ang ending? Na-burnout ako ng malala, nagkasakit ako, at pumalya lahat ng hawak kong tasks. Meron tayong tinatawag na savior complex, di ba? Yung feeling natin kapag hindi tayo kumilos, guguho ang mundo. Pero ang totoo, ang pag-aakalang kaya nating iligtas ang lahat ay form of pride. At yan ang mismong delikato doon. Yung savior complex na yan. Kung titignan natin ang ultimate savior sa Biblia, walang iba kundi si Jesus mismo, makikita natin na siya mismo ay nag-set ng napakalinaw na boundaries. Wait, talaga? Paano niya ginawa yun? Nung nasa lupa siya, pinagaling ba niya ang lahat ng may sakit sa buong probinsya ng Israel? Hindi. Sinagot ba niya ang lahat ng demands ng mga taong gustong gawin siyang haring politikal? Hindi rin. Oo nga no, may mga times pa nga na umiiwas siya. Minsan, umalis pa nga siya sa kalagitnaan ng maraming tao para lang mag-isa at magdasal. Hindi siya nagpadala sa pressure na mag-expand at i-accommodate ang lahat para lang maging sikat. Siya ay sumunod ng perpekto sa kalooban ng Ama at doon siya nag-focus. Ang galing nung perspective na yun. Kung si Jesus nga ay marunong mag-set ng boundaries para mapanatiling tapat sa kanyang misyon, sino tayo para maniwala na kailangan nating akunin ang lahat ng problema sa paligid natin? I think that's a massive reality check. Kung si Jesus may boundaries at marunong magsabi ng hindi, kailangan ko rin yun. Dito rin papasok yung sinasabi sa libro na partnership without confusion, di ba? Ibig sabihin, hindi ko kailangang isolve ang problema sa education sector sa community ko kung may isa namang NGO na iyon talaga ang linya at misyon nila.
Minsan, mas maigi pang suportahan na lang natin sila kesa magtayo pa tayo ng sarili nating programa para lang may pangalan natin. Eksakto. Ang tawag doon ay humility at collaboration. Kinikilala mo na bahagi ka lang ng isang mas malaking network ng kabutihan at may papel na ginagampanan ang bawat isa. Entity, bago strategy, marunong tayong magbasa ng konteksto at kaya na nating magsabi ng matapang na hindi para i-manage ang enerhiya natin. Paano natin ngayong masusukat kung efektibo ba yung mga sinabihan natin ng oo? Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin pagdating sa metrics ng success? Dito binabago at sine-challenge ni Vilasi sa mga nakasanayan nating metrics. Madalas kasi inilalapat natin ang mga corporate KPI sa spiritual na gawain. Yung puro numbers. Oo, ibe-base natin ang tagumpay sa numbers, sa dami ng attendance tuwing linggo, sa paglaki ng budget o sa dami ng nagawang events. Pero may isang linyang ibinabato ang aklat na napakahalaga. At not everything that matters can be counted, and not everything that can be counted matters equally. Ang sarap i-quote niyan. Oo, mahalaga ang metrics. Kailangan natin ng data. Pero hindi ito ang ultimate na sukatan ng kalusugan ng isang misyon. I see where you're going with this, pero teka, madaling sabihin na measure heart transformation or measure spiritual growth. Pero sa totoong buhay, paano mo i-drawing yon sa isang Excel sheet? Paano mo talaga nasusukat ang isang bagay na kasing abstract ng faithfulness? Kasi kung walang numbers, hindi ba delikado rin na feeling natin successful tayo dahil lang magandang pakiramdam natin kahit wala namang nangyayari? Magandang challenge yan. At hindi naman sinasabi ng libro na itapon na natin ang Excel sheet o ang data. Okay, good. Ang punto ay kailangan nating mag-shift mula sa purong quantitative o numbers-based papunta sa mga mas malalalim na qualitative feedback loops. At paano ito ginagawa? Sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga mahirap na katanungan na hindi masasagot ng simpleng bilang. Like what? Bigyan mo nga ako ng example. Halimbawa, ang mga mahihirap ba sa komunidad nyo ay pinagsisilbihan ng may binibigay na dignidad at respeto o ginagawa lang natin silang projects at inilalagay sa tarpaulin para may mapakita tayong picture sa mga sponsors? Ouch! Ang sakit pakinggan yan, pero totoo, maramong ganyan. Isa pang paraan ng pagsukat ay ang longevity o tatag ng organisasyon. Ang mga ministeryo ba na tinayo mo ay kayang tumagal at sustainable kahit alisin mo na ang karisma ng iisang sikat na leader. O guguho ang lahat kapag umalis yung founder. Yung founder's syndrome na tinatawag. O, ang amang nang ito ni sumungsmukat sa totoong health ng organisasyon. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi ko ang organisasyon ba ay mukhang successful at sikat sa paningin ng mundo, kundi kung tayo ba ay mapagkakatiwalaan ng Diyos na i-manage ang mga inilagay niya sa ating mga kamay. Faithfulness over output, obedience over visibility. Faithfulness over output. Sa tingin ko, yan ang eksaktong paradigm shift na kailangan nating bitbitin. At gusto kong i-emphasize ito sa lahat ng nakikinig ngayon. Baka ang buong oras na iniisip mo na ang topic natin ngayon ay para lang sa mga pastors o NGO directors, pero ang framework na ito ng Missions Ministry Mapping ay pwede mong i-apply straight into your personal life starting today. Nasa corporate ka man, freelancer o magulang. Oo. Applicable ito sa lahat ng aspeto ng buhay. Kailangan mo ring linawin kung ano ang sarili mong identity bago ka mangopya ng life strategy ng mga nakikita mo sa Instagram. Kailangan mong intindihin ang sarili mong konteksto, hindi ka pareho ng sitwasyon ng kaibigan mo, kaya wag mong ipalit. At higit sa lahat, kailangan mong matutunang magsabi ng hindi nang walang guilt para may natitira ka pang lakas para sa mga bagay na tunay na mahalaga at inilaan para sa'yo. Napakagandang buod niyan. At para mas lalong bumaon ang mga prinsipyong pinag-usapan natin, lalo na yung idea ng obedience before output, gusto kong iwan sa inyong lahat ang isang napaka-praktikal, ngunit mapanghamong katanungan. Gusto kong isipin nyo ito pagkatapos ng usapang ito, kung itatali o imamapan natin ang mga pinaglaanan mo ng oras, pera, at mental energy nitong nakaraang isang buwan, at titingnan natin ito ng napaka-objektibo, ang mga ito ba ay aligned sa pinaniniwalaan mong pangunahing tawag o layunin mo sa buhay?
O naging sobrang busy ka lang, kakabuo at kakaprotekta ng imahe para sa ibang tao habang ang sarili mong totoong misyon ay inalikabok na at napag-iwanan na? Isang matinding reality check para sa ating lahat bago tayo maghiwa-hiwalay. Oras na para unti-unting patayin ang treadmill ng pagiging busy na walang direksyon at bumaba rito. Pagnilayan natin kung paano tayo magiging tapat at epektibo sa mga simpleng gawain sa halip na maubos ang buhay natin sa pagiging kapansin-pansin lamang. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa isa na namang malalim na pagsusuring ito. Hanggang sa muli, panatilihing bukas ang isip at patuloy na magtanong.